Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Monster House. Halina't simulan na natin. Isang hapon ng taglagas, isang maliit na batang babae ang umiikot sa kanilang kapitbahayan sakay ng kanyang bisikleta. Nang tumawid siya sa damuhan ng isang bahay, naipit sa damo ang isa sa mga gulong ng kanyang laruan. Nang mapansin ng matandang lalaki ang bata sa kanyang bakuran, lumabas siya at tinakot ito. Sinabing kakainin siya kapag hindi siya lumayo sa kanyang bahay. Sa takot, tumakbo ang bata habang pinapanood ang matanda na sirain ang kanyang bisikleta. Sa kabilang kalsada, ginagamit ni DJ ang kanyang teleskopyo upang pagmasdan ang baliw na matanda, ngunit naantala siya ng kanyang mga magulang na naghahanda para sa isang malaking biyahe. Pagdating niya sa garahe, sinubukan ni DJ na balaan ang kanyang ina tungkol sa nangyari, ngunit hindi siya pinansin ito at sinabing huwag niyang sayangin ang oras sa pagsisilip kay Nevercracker gamit ang teleskopyo. Habang inilalabas ang sasakyan mula sa garahe, na-distract ang ama sa pag-uusap at muntik ng masagasaan ang isang batang may suot na maskarang pang-Halloween. Sa kabutihang palad, hindi nasaktan ang bata, at nang alisin ang maskara ay nalaman nilang si Chowder pala iyon, ang matalik na kaibigan ni DJ. Matapos masigurong ayos lang si Chowder, nagpaalam ang mga magulang at umalis. Nang mapansing ayaw siyang pakinggan ng kanyang mga magulang tungkol sa mga pag-atake, nagalit si DJ ngunit pinakalma siya ng kaibigan at inanyayahang maglaro ng basketball gamit ang bago nitong bola. Habang naglalaro, sinubukan ni Chowder na magpasikat ngunit sumable at tumama ang bola sa kanyang mukha. Nang tulungan siya ni DJ, napansin nilang napunta ang bola sa gitna ng damuhan ni Nevercracker. Lumapit sila sa bahay at napansin na hindi pa lumalabas ang matanda. Sinabi ni DJ na baka natutulog ito kaya tumakbo siya papunta sa damuhan upang kunin ang bola. Ngunit paglapit niya, bumukas ang pinto at lumabas si Nevercracker na galit na galit. Sinubukan niyang hulihin si DJ ngunit nakaiwas ito. Inatake sa puso ang matanda at bumagsak sa ibabaw ni DJ. Biglang yumandar mag-isa ang furry play sa loob ng bahay at nagsimulang umusok ang semenea. Makalipas ang ilang oras, dumating ang ambulansya. Habang inililigtas si Nevercracker, napansin nilang naipit sa damuhan ang isang gulong ng stretcher at tila hinayla ito pababa ng lupa. Nakakita si DJ ng gininto ang susi sa damuhan at itinago ito. Pagdating ng yaya ni Chowder na si Elizabeth, nagpaalam na si Chowder at umuwi. Inalis ni DJ ang teleskopyo sa bintana at matapos itago ang susi ay natulog na. Pagkahiga niya, isang anino mula sa katabing bahay ang tila pumasok sa kanyang silid at sinubukang hulihin siya ng isang dambuhalang kamay, ngunit panaginip lamang pala iyon. Nagising siya sa tunog ng telepono. Wala siyang marinig kundi ingay, at nang tawagan niya pabalik ang numero, napagtanto niyang mula iyon sa bahay ni Nevercracker, kaya lalo siyang natakot. Biglang may lalaking lumitaw sa likod niya at tinakot siya gamit ang maskara ni Chowder. Maya-maya, dumating si Elizabeth at ipinakilala ang bago nitong nobyo na si Bones. Sinubukan ni DJ na ipaliwanag ang nangyayari at ipakita na kusang gumagana ang telepono ni Nevercracker, ngunit hindi sila naniwala. Upang asarin siya, sinira ni Bones ang paborito niyang stuffed toy. Dahil dito, pinaalis ni Elizabeth si Bones. Upang alamin ang katotohanan, tinawagan ni DJ si Chowder at nagkita sila sa isang construction site. Ikinwento ni DJ na maaaring minumulto siya ni Nevercracker dahil siya ang huling kasama nito bago ito inatake sa puso. Hindi naniwala si Chowder ngunit pumayag siyang tumulong basta sasama si DJ sa trick or treat mamayang gabi. Pumunta sila sa bahay at nagmasid. Dahil walang nakitang kakaiba, nagpasya si Chowder na pumasok upang patunayang walang dapat ikatakot. Ngunit pagring niya ng doorbell, biglang nabuhay ang bahay. Nagbukas ang malaking butas sa sahig na may matutulis na ngipin, at ang mahabang carpet ay naging tila-dila na sinubukang hulihin siya. Nagmadaling tumakas si Chowder at sabay silang tumakbo pauwi habang naririnig ang nakakatakot na ungol ng bahay. Kinabukasan, may batang nagbebenta ng candy para sa Halloween na nagngangalang Jenny. Habang nag-iimbestiga pa rin sina DJ at Chowder, napansin nilang papalapit si Jenny sa bahay ni Nevercracker. Tinakbo nila ito upang pigilan, ngunit hindi siya naniwala. Nang lingunin niya ang bahay, nakita niyang nagiging isang halimaw ito. Natakot siya at nadapa, at sinubukan siyang lamunin ng bahay gamit ang mga bato sa bangkita. Sa huling sandali, nahila siya nina DJ at Chowder palayo. Dumating si Elizabeth at bumalik sa normal ang bahay. Sinubukan ni DJ na ipaliwanag ang lahat, ngunit hindi siya pinaniwalaan. Umalis si Elizabeth upang hanapin si Bones.
Dinala naman ni DJ si Jenny sa kanyang silid upang pag-isipan kung paano mapapaniwala ang mga awtoridad. Nang may maliit na aso na sinubukang pumasok sa damuhan at agad nilamon ng bahay, napagdesisyonan nilang tumawag ng pulis. Pagdating ng mga pulis, ikinwento ng tatlo ang tungkol sa mapanganib na nilalang sa loob ng bahay na nakalamon na ng isang tao at isang alagang hayop. Dahil sa takot, nagpasya ang bagitong pulis na si Lester na humingi ng karagdagang puwersa. Ngunit sinabi ni Landers na hindi na kailangan iyon. Ayon sa veteranong pulis, baka niloloko lamang sila ng mga kabataan at inutusan silang tigilan ang pagpapakalat ng maling alarma sa istasyon. Upang patunayan na totoo ang kanilang sinasabi, pumunta si DJ sa damuhan ni Nevercracker at nagsimulang tumalon-talon doon. Ngunit hindi nagpakita ng anumang reaksyon ang demonyong bahay, at napagtanto ni Jenny na mas matalino ang nilalang kaysa sa inaakala nila. Dahil sa inis, naghagi si Chowder ng bato sa bahay at agad siyang pinagsabihan ni Landers, na nagbantang dadalhin sila sa istasyon kapag inulit pa nila iyon. Habang paalis, sinabi ni DJ na wala silang maaasahan sa mga awtoridad at kailangan nilang humanap ng eksperto sa ganitong bagay. Agad silang pumunta sa isang arcade kung saan nakilala nila si Reginald, ang 3 beses na kampyon sa regional na video game na kilala sa codename na Skull. Nagtaka si Jenny kung bakit sila hihingi ng tulong sa isang tulad niya, ngunit sinabi ni Chowder na siya na ang huli nilang pag-asa para matalo ang Monster House. Nilapitan nila ang lalaki at hiniling ni DJ na ipaliwanag kung paano masisira ang demonyong bahay ni Nevercracker. Ayon kay Reginald, maaaring nasa ilalim ito ng isang sinaunang sumpa na tinatawag na Domus Machiavellis, kung saan ang karaniwang istruktura ay sinasapian ng kaluluwa ng tao. Ang tanging paraan upang mapuksa ito ay ang sirain ng mahalagang bahagi nito, ang puso. Pagbalik nila sa bahay, napansin ni DJ na mula nang mamatay ang matanda ay hindi tumitigil sa pag-usok ang simenea. Sinabi ni Jenny na ang pagan ang nagsisilbing puso ng bahay. Upang mapatay ang apoy, kailangan nilang pumasok sa loob. Nakaisip si DJ ng plano, gagawa sila ng manikang kahawig ng bata at pupunuin ito ng gamot para sa trangkaso upang gawing pain. Kapag nilamon ito ng bahay, aantukan ang nilalang at magkakaroon sila ng pagkakataong patayin ang pagan ng ligtas. Isinagawa nila ang plano at ginamit ang mga basurahan bilang panakip habang palihim na lumalapit. Matapos ilagay ni Chowder ang manika sa damuhan, ginamit ni Jenny ang kanyang tirador upang pindutin ang doorbell at gisingin ang bahay. Isinaksak naman ni Chowder ang vacuum cleaner na unti-unting gumalaw papunta sa bahay. Binuka ng bahay ang bibig nito upang saluhin ang Kane, ngunit bago pa nila maisegawa ang plano, dumating ang mga pulis at nasagasaan ang mga cable, dahilan upang mawalan ng kuryente ang robot at bumalik sa normal ang bahay. Galit na galit, inutusan ni Landers ang mga kabataan na lumabas sa mga basurahan at ibaba ang kanilang mga mapanganib na gamit. Nang mapansin niya ang mga cable sa kalsada, sinundan niya ito hanggang sa makita ang manikang nakabalat kayo. Nang mahawakan niya ito, aksidenteng natanggal ang maskara at nabunyag ang maraming gamot na inilagay ni Chowder sa loob. Dahil dito, nagpasya ang mga pulis na arestuhin sila. Ngunit habang dinadala sila sa sasakyan, nakarinig sila ng kakaibang ingay mula sa bahay. Habang nag-iimbestiga si Lester, mabilis siyang hinuli ng isa sa mga puno. Si Landers naman ay hinayla ng tila-dila ng bahay at nilamon sa loob ng ilang segundo. Naiwan ang tatlo sa loob ng sasakyan at bigla silang inatake ng mga puno na gamit ang mga sanga upang hilahin sila papunta sa bibig ng halimaw. Wala silang nagawa kundi panuunin ang pagkawasak ng sasakyan habang nilalamon sila ng bahay. Sa loob, muling bamuka ang malaking butas sa sahig upang lunukan sila, ngunit inutusan ni DJ ang dalawa na tumalon palabas ng kotse. Dahil dito, nakaiwas sila sa ganap na pagkalamon. Pagkatapos ng kaguluhan, napansin ni Jenny na tila nakatulog ang bahay dahil sa paniniwala nitong nalunok na nito ang mga bata kasama ng sasakyan. Nagpasya silang maglibot sa loob. Nakakita si Chowder ng ilang kahon ng pampasabog, habang sina Jenny at DJ ay nakakita ng mga larawan ng asawa ni Nevercracker at ng Demolition Squad kung saan dating nagtatrabaho ang matanda. Maya-maya, napansin ni Chowder ang isang kadena na may nakasabit na mga parol at inakala niyang iyon ang puso ng bahay. Nagpasya ang tatlo na barilin ang bagay na iyon. Biglang bamuka muli ang demonyong bunganga ng bahay at matapos bumuhos ang napakaraming tubig, bumukas ang isa sa mga bintana at naglabas ng malakas na ilaw na tila naghahanap ng mga nanghihimasok sa loob. Doon napagtanto ni Jenny na hindi iyon ang puso ng nilalang, kaya nagpasya silang ipagpatuloy ang misyon. Ngunit paglakad pa lamang nila ay nahulog sila sa panibagong bitag.
Pagkaraan ng ilang minuto, nagising ang tatlo sa gitna ng tambak ng mga larwang ninakaw ni Nevercracker. Habang naghahanap ng ibang daan palabas, natuklasan ni DJ ang isang nakatagong silid, ang puntod ng asawa ng matanda na si Constance. Ginamit niya ang ginintoang susi upang buksan ang kandado. Paglapit nila, nakita nila ang katawan ng babae na nabalot ng semento. Habang sinusuri ito, nadulas si DJ at nabagsakan ang katawan, na tuluyang nabasag at naging kalansay na lamang. Dahil dito, agad nagising ang bahay at nagsimulang hanapin ang mga bata. Tumakbo sila upang magtago. Nakita ni Chowder ang kanyang bola ng basketball at tinangka itong kunin, ngunit nabalot siya ng mga spring na humila sa kanya palayo. Si Jenny naman ay naharang ng mga tubo at mabilis na nabihag. Umakyat si DJ sa hagdan habang umiiwas sa mga kahoy na tabla. Sa pagbabalik niya sa pangunahing silid, nakita niyang muntik nang mahulog si Chowder sa lalamunan ng halimaw. Sinubukan niya itong iligtas ngunit hinayla ito ng tila-dila ng bahay at inihagi sa loob ng butas. Napagtanto ni Jenny na kailangan nilang kumilos agad, kaya kumapit siya sa kadena ng malaking chandelier. Dahil dito, napuno ng tubig ang bunganga ng bahay at napilitan itong iluwa ang mga bata palabas ng katawan nito. Nang makaligtas, nagtalo sina Chowder at DJ dahil sa galit ni Chowder na nalagay sila sa panganib. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, muntik nang masagasaan si DJ ng isang ambulansya. Maya-maya, nakita nila si Nevercracker. Hinagisan siya ng bato ni Chowder dahil inakala niyang multo ito, ngunit sinabi ng matanda na buhay siya at pinagsabihan silang lumayo sa kanyang bahay. Ikinwento ng matanda ang kanyang nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas, nakilala niya si Constance sa isang maliit na circle kung saan ito ang pangunahing atraksyon at madalas pagtawanan at batuhin ng pagkain ng mga manunood. Naawa siya rito at tinulungan niya itong makaalis. Sa paglipas ng panahon, nagtayo sila ng sariling bahay. Ngunit isang araw, binato ito ng mga bata at nagalit si Constance. Sa pagtatangkang takutin ng mga ito, nabalon siya at nahulog sa hukay na napuno ng semento, dahilan ng kanyang pagkamatay. Mula noon, ginawa ng matanda ang lahat upang ilayo ang mga bata sa bahay dahil alam niyang aatakihin sila ng nilalang. Matapos marinig ang kwento, hinikayat ni DJ ang matanda na umalis upang tuluyan na nilang mapawi ang sumpa. Biglang nagangat ang Monster House gamit ang mga punong parang braso at hinabol sila. Habang tumatakas, nabangga nito ang mga poste ng ilaw sa kalsada. Mahina na si Nevercracker ngunit inutusan niya ang mga bata na tumuloy dahil sila ang target ni Constance. Sa construction site sila nagpunta. Hinarap ng matanda ang bahay at nakiusap dito. Inilabas niya ang dinamita na itinago niya at humingi ng tawad kay Constance, umaasang mapapayapan na ang kanyang espiritu. Ngunit hinawakan siya ng bahay bago pa niya maisakatuparan ang plano. Dumating ang mga bata sakay ng malaking traktora na minamaneho ni Chowder at inatake ang nilalang. Nahadyas si Nevercracker palayo. Tumalon si DJ upang kunin ang dinamita. Nahulog naman si Jenny sa bangin habang si DJ ay tinamaan ng atake ng bahay at bumagsak sa tabi niya. Nagpasya silang akitin ng halimaw papunta sa crane upang maihagis ang dinamita sa simenea. Nadulas ang traktora at bumagsak sa dalasdes, halos mawasak ang bahay. Ngunit muli itong bumangon, mas nakakatakot at mas galit kaysa dati. Umakyat sina Jenny at DJ sa crane. Inihagis ni Jenny ang dinamite kay DJ habang winuwasak ng bahay ang traktora at iniwan si Chowder na walang depensa. Hinabol siya ng halimaw at muntik ng makagat, ngunit nakatakas siya. Sa dulo ng crane, pinailaw ni Jenny ang dinamita. Matapos umiwas sa isang pag-atake, naihagis ni DJ ang dinamita sa loob ng simenea. Pagkatapos ay hinayla niya si Chowder at sabay silang tumalon sa isang butas sa lupa. Sumabog ang dinamita at tuluyang nawasak ang Monster House. Pagkatapos ng pagsabog, nakita nila si Nevercracker na nagpapalam sa alaala ng kanyang asawa at umiiyak. Humingi ng paumanhin si DJ, ngunit nagpasalamat ang matanda at sinabing matapos ang 45 taon ay napalaya na rin si Constance sa sumpa. Tinulungan ng mga bata na isauli ang lahat ng larwang ninakaw ng bahay. Matapos magpaalam kay Jenny, sinabi ni DJ na nag-aalala siya para sa matanda, ngunit sinabi ni Chowder na malaya na itong mamuhay ng payapa. Sa huli, nagsama ang magkaibigan upang ipagdiwang ang gabi ng Halloween, tumakbo sa mga kalsada at nanghingi ng candy sa buong kapitbahayan, dahil mula noon ay ligtas na muli ang mga bata.